sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal kong kapanalig, ilalay natin ang ating panalangin, lalo tigit sa mga kapatid natin sa bansang Myanmar na dumaraan sa mga pagsubok ng kudeta at gayon din sa lahat ng nasasalanta ng kalamidad at gayon din ng pandemya. Lalo tigit sa ating bansa na dumadaan sa matinding pagsubok muli ng Delta variant. O dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa araw na ito na iyong pinagkaloob muli sa amin. Dalangin namin Panginoon na sa aming kapanalig day, sa aming pagninilay sa iyong salita, sa aming pagninilay sa iyong pagkilo sa bawat isa sa amin, lalo't higit ka namin mapapurihan, mapasalamatan, at sa pamamagitan ng mga kapanalig na nag-iisang nanampalataya sa iyong pag-ibig, ay aming masariwa ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling, tinataas, pinagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang aming Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli ay maraming salamat po sa Radyo Veritas, sa Kapanalig, sa pagkakataong ito na makapagnilay muli tayo ng makapagsama-sama at muling ating mapag-usapan, mapagnilayan ang ambag ni Maria sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. At itong darating na August 15 ay pagdiriwang natin ang Assumption o ang pag-akyat kay Maria sa langit. No? Hindi yung pag-akyat ni Maria sa langit, hindi ho yun. Kundi ang pag-akyat kay Maria sa langit sapagkat yun ay grasya, habag, awa ng Diyos. Sapagkat si Maria ay magandang maunawaan natin na hindi siya Diyos, kundi tao, ngunit bagamat siya tao, ay meron siyang natatanging ambag at gawain sa ating pananampalataya, at iyon ay ang maging ina ng Diyos. Kaya nga ho yung dogma, ito yung mga katotohanan sa pananampalataya natin, na binigyan diin at sinasabing meron tayong 4 na dogma, at isa rito ay yung assumption. Ang iba pang dogma ay si Maria bilang ina ng Diyos at ang kanyang pagkabirhen o perpetual virginity at yung Immaculada Conception, Immaculate Conception. At sa pag-akyat kay Maria sa langit, yun ay mahalaga nating tingnan bilang si Maria ang kinatawan natin bilang tao na yung grasya ng Diyos, nagiging posible ang lahat. Kaya nga si Maria, bilang tao, sinabuhay niya at pinagsikapan niya ang mga aral ni Jesus. Kaya nga si Jesus, nang dinalaw ni Maria, sabi niya, sinong aking ina? Sinong aking mga kapatid? At ang sabi niya ni Jesus, sino mang tumutupad ng mga kautusan at nagsasabuhay nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Kaya nga mula sa pagiging teenager ni Maria, na siya ay dalawin ng Arkanghel Gabriel, doon pa lang nagsimula na yung kanyang pagiging isang tunay at tapat na tagasunod ng Diyos. At bagay din na pinagdiriwang natin, di hubat sina Santa Ana at San Joaquin, bilang si Mariang inialay din sa templo, nag-aral ng salita ng Diyos, kaya naging madali kay Maria ang tumugon sa panawagan ng Diyos sapagkat in a way, kilala niya ang Diyos. At nais niyang makibahagi sa gawain ng Diyos, kaya't nang sa kanyang pagiging teenager, nang hirangin siya ng Diyos sa pamamagitan ng Arkanghel Gabriel, hindi siya nagdalawang isip. Kanyang sinabi, maganap sa akin ang ayon sa sinabi mo. Gayon din ang pagdalaw niya kay Santa Elizabeth na kanyang pinsan, na hindi siya nagdadalawang isip, kundi she recognized the presence of the divine. She recognizes the presence of the Lord na bagamat itong pinapasok niyang buhay ay hindi madali sapagkat ang katotohanan na ito, biruin mo, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumalang ng sanlibutan, ay dadalhin mo sa iyong sinapupunan. Kaya para lumugar ang Diyos sa sinapupunan ng tao, kailangan ng kanyang lalagyan banal. Kaya nga't kung babalikan natin yung kwento ni Moises sa bundok ng Sinai, nang si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai, anong sabi ng Yahweh, ng Panginoon? Hubarin mo ang iyong sandalyas. Sumisimbolo na kailangang hubarin natin ang kasalanan
Ubarin natin ng marumi sa ating buhay nang ganap tayong makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat hindi natin makikita ang ganap ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay kung nananatili tayo sa ating pagiging makasalanan. Kung mananatili tayo sa ating pagiging marumi. Kaya yun ay isang panawagan ng Diyos na lagi nating linisin, dalisayin ang ating kalooban, ang ating isip at ang ating puso. Ngayon, sa pagpapatuloy ni Maria ng kanyang gawain, nakita natin ang hirap. Biruin mo yung kanyang personal life, yung kanyang pag-ibig kay Jose. Ano mararamdaman ni Jose kung sasabihin niya na siya nagdadalang tao na alam niya sa kanyang sarili, wala naman nangyayari sa kanila. Sapagkat ang panahon na kanilang ginagalawan ay conservative. Sila'y nabubuhay sa panahon na ang daming utos, mga kautusan ng mga pariseo, ng pananampalataya. Ngunit hindi siya nagdalawang puso, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nagdalawang loob. Nanatili siya sa kanyang pag-oo na oo, makikisangkot ako, oo, makikiisa ako sa gawain ni Kristo. Yun yung tunay na kapanalig. Yun yung buo ang kalooban na kapanalig. Hindi ka panalig dahil masarap lang. Hindi ka panalig kasi meron lang tayong party. Hindi ka panalig lang kasi may raffle. Hindi ka panalig lang kasi may napapala na mainam. Hindi laging gano'n sa buhay ng tao. Minsan sa pagiging kapanalig, sa sakripisyo. At mas madala sa pagiging kapanalig, ay nagsasaktan ka. Kaya nga sabi ni Mother Teresa of Calcutta, love until it hurts. Si Maria sa pagpapatuloy ng kanyang pagdadalang tao kay Jesus at maging sa kanyang pagbibigay ng panganganak, nakita naman natin, nababasa natin, nakapanood natin sa mga movie na ginawa kung paano pinanganak si Jesus. Pinanganak sa sabsaban. Sa pinakapayak, hindi lang payak, marumi, mabaho, hindi kaaya-ayang lugar. Si Maria walang kaarte-arte, walang arte sa kanyang katawan, kundi ang pag-aalay ng kanyang sarili, pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at nang matupad ang pangarap ng Diyos sa santinakpan. Kaya naririyan, pinanganak ang Panginoong Jesus. At ang manganak at ipanganak ang Panginoong Jesus, of course, hindi madali. Nakita mo naman yung mga pamilya na mahirap, na nagkaroon ng anak, paano mabubuhay ang batang ito? Saan kukuha ng pantustos dito? At hindi lamang yun, sapagkat si Jesus ay inuusig. Kaya nga si Herodes, pinapatay ang mga bata, niños inocentes. Pinapatay ang mga bata, pinapatay ang mga sanggol. Ngunit si Maria, kasama ang kanyang minamahal na si Jose, ang ama-amahan ng Panginoong Jesus, tumakas patungong Ehipto. At ang pagtungo ng Ehipto, hindi ka lang parang pumunta sa kabilang kwarto o kabilang barangay. Hindi. Layo, milya-milya. Kaya nga sa panahon na ito, from Israel to Egypt, mag-aeroplano ka na lang. Pero sila nung ginawa nila, lakad, sakay ng asno, lakad, sakay ng asno. At hindi yung linggo, buwan, mahabang panahon ng paglalakbay. At nanatili sa malayong lugar na wala silang kakilala. Pinagsikapang ang pangalagaan ng sanggol hanggang sa sila muling makabalik. Hanggang si Jesus sa pag-inog ng panahon ay inalalayan nila, inaalay sa templo, nariyan nang mawala si Jesus, akala nila kasama ng isa't isa, ngunit wala na pala. Pero hindi nila pinabayaan ang kanilang tungkulin bilang magulang. Kaya dito pa lang nakikita natin si Jesus kung anong klaseng bata sa kanyang paglaki, sapagkat napakahalaga ang upbringing. At si Maria bilang ina, sinasabi nga natin that the first teacher is our mother, is our parents. Kaya si Maria bilang unang guro ng batang Jesus, nakita natin lumago siya sa pananampalataya. Kaya nang siya dalhin sa templo at the age of 12, talagang namamangha ang mga pariseo at ang mga pantas. Saan nanggagaling ang karunungan ng batang ito? Hanggang sa pag-inog ng panahon, si Jesus ay natuto. At sinamahan siya ni Jesus sapagkat nang nawala si San Jose, ang mag-ina na ang natira. At the age of 30, Jesus opened his public ministry. Na ngayon iniwan niya si Maria, nagpatuloy si Jesus sa kanyang ministry. Sa 3 taon na ito ng ministry ni Jesus, kung saan-saan siyang lugar at si Maria ay naiwan. Si Maria pasulput-sulput na lang sa eksena sa buhay ni Jesus. Sapagkat hindi naman siya laging kasama kung saan nagpupunta Panginoong Jesus. Pero si Maria na natiling tapat. Si Maria na natiling tumutulong sa pagsulong ng mga adhikain ng kanyang anak na si Jesus. Hanggang si Jesus ay parusahan, pahirapan, si Maria naroon.
kaalalay ng Panginoong Hesus. Kibit balikat niya, lahat lang ipinasan niya sa kanyang puso. Lahat dinala niya sa kanyang dibdib. Ang hirap, dagok ng buhay na makita mo ang sarili mong anak na pinahihirapan, na makita mo ang sarili mong anak na pinagdurusa sa mga bagay na wala siyang kasalanan. Yan ang mga ambag ni Maria. Hanggang sa ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Hanggang ang Panginoong Hesus ay muling bumalik sa langit. Kaya ngayon, katapatan ni Maria, ang lahat ng kanyang mga paghihirap, pagdurusa at pagpapakasakit ay binigyang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya natin pinagdiriwang ang pag-akyat sa Kanya sa langit ng Panginoong Hesus, ng Diyos Ama. Para bigyang diin at saysay na tayo sa lupa, pinamamayanihan ng kagandahang loob ng Diyos. Ngunit dito pa lang sa lupa, nagsisimula iyon. Sapagkat ang kaluwalhatian ay pag tayo inakyat sa langit, gaya ni Maria. Kaya maganda rin pagnilayan sa panahon na ito ng pandemya. Hindi lamang si Maria ang inakyat sa langit, hindi lamang si Maria na may impluwensya sa pananampalatayang Katoliko at sa lahat ng Kristiyano at maging sa mga kapatid nating Muslim, kundi si Maria sa panahon ng pandemya. Ano ang mga aral ni Maria sa panahon ng pandemya? At paano natin maiuugnay si Maria upang harapin natin ang hamon ng pandemya? Itong panahon na ito ng pandemya, taon na tayo na bumibilang sa maraming pagsubok na ito. At ngayon ay may mga lumalabas pang mga variant of concerns. Kaya kung titingnan natin ang galaw ng mundo, minsan nga nakakatawa lang yung iba, ang tataba ng utak. Sabi, Father, naku po, letter D na, Delta. Para bagang ginawa nilang alphabet, no? A, B, C, D. Paano daw po pag letter C na? Baka daw zombie variant na. Sabi ko, tigilan niyo ako. Tigilan natin ang pagiging negatibo o matabang utak, no? Sapagkat hindi naman ipagkakaloob ng Diyos mangyari yung ganong kalunos-lunos. Lalo na at mahalaga nating makita na matutunan ang aral ng panahon. Sapagkat para bagang yang nais nating maging malusog, pero hindi naman tayo nag-exercise. Nais nating, kaya nga mga ibang mga pagbasa ngayon sa Ebanghelyo kahapon, puro tungkol sa pagkain. Si Jesus bilang pagkain nagbibigay buhay. Siguro maganda rin natin tingnan yan sa panahon ng pandemya, no? Ano ba ating kinakain? Ano bang kinain ni Maria para siya naging banal? Ano ba ang kanyang sikreto? Kaya nga si Maria blessed pinagpala sa babaeng lahat. Ano kaya ang sikreto niya, kinain niya, kaya siya naging pagpapala? Siguro yun din yung maganda natin pagnilayan. Sapagkat si Jesus, bilang pagkain nagbibigay buhay, maliwanag na yung statement. Sa pamamagitan ni Jesus, pagkain, bigay, buhay. Ang pagkain, bilang pagkain, kaya tayo kumakain, needs natin yan. Yan ang ating fuel, yan ang source of energy. Kaya nga basic needs ng tao, food, shelter, and clothing. Hindi tayo makakasurvive sa buhay na ito kung walang pagkain. Kaya tayo naghahanap buhay dahil sa pagkain. Kaya tayo nagpapakasika para makakain, hindi lang basta pagkain, masarap na pagkain. At kapag masarap na pagkain, nasisiyahan tayo. Kapag hindi masarap na pagkain, para bagang kulang, bitin, hindi tayo satisfied. Kaya yung pagkain, matinding impact. No? Matinding impact yon. Kahit nga si Jesus, makikita natin si Jesus, talagang laging may kainan, laging may mesa, may salo-salo. Mamamatay na lang ang Panginoong Jesus, mag-aalay na lang ng kanyang buhay. Pagkain pa rin. At habang tayo nagmimisa, sa lahat ng misa natin, laging tungkol sa pagkain. Yung pagkain na binigay ni Jesus na sinasariwa natin 2,000 mahigit ng taon. Ang pagkain tinatanggap natin, ang pagkain nagbibigay buhay. So ngayon, pagkain. We are what we eat. Ngayon, sa panahon na ito ng pandemya, ano ngayon ang ating kakainin? Kaya nga sabi, pag kumain ka ng matamis, sobrang tamis, magka-diabetes ka. Kumain ka ng sobrang maalat, manginginig ang bato mo. Kumain ng mantika, nako, delikado ang puso mo, kolesterol mo, di ho ba? Yung aorta mo, baka magbara-bara na yung mga kolesterol dyan. Pero itong si Jesus, bilang pagkain nagbibigay buhay,
Bilang pagkain ating kinakain, anong dulot sa atin? Kung kinakain natin ay banal, inaasahan sa atin maging banal. Kung kinakain natin ay kabanalan, hindi lang nananatili yan sa emosyon. Dapat nakikita yan sa ating gawa. Nakikita yan kung paano tayo mag-isip, nakikita yan kung paano tayo makikapwa-tao, nakikita yan kung paano natin minamahal ang ating kapwa. At yun si Maria. Si Maria, nang kainin niya ang salita ng Diyos. Ninamnam niya ang salita ng Diyos. Pinagnilaya niya sa kanyang puso at ibinahagi niya sa kanyang mga gawa. Hindi lang noon, magpahanggang ngayon. Kaya nga napakarami mga aparisyon ni Maria. Kung nung araw ang dumarating sa atin, mga anghel, sinugo si Anghel Gabriel, sinugo itong anghel ni Rafael. Sa Bible, makikita natin yan. Pero ngayon, ang nagbagong anyo ng sinusugo ng Diyos ay si Maria. Kaya nga, ang dami-daming aparisyon. Aparisyon ng Fatima, aparisyon ng Guadalupe, aparisyon ng Lourdes, aparisyon ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa, at marami pang iba. Na ang lahat ng mga aparisyon na iyon, na nagpakita si Maria, lahat ng iyon ay nagdadala sa atin kay Jesus. Sapagkat iisa ang mensahe ni Maria, ang tayong lahat ay tumugon sa panawagan ni Jesus nang sa gayon dumating ang panahon, makapasok tayo, makaakyat din tayo sa langit sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang concern dito ni Maria, tayong lahat, mga mananampalatayang Katoliko, tayong lahat bilang mga mananampalatayang Kristiyano, kung papaano tayo we claim that we are faithful, nakikita sa atin, pag nakikita sa atin, may impluwensyahan natin yung iba na kung papaano nararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos, kung papaano nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi natin sa iba, naiingganyan natin sila to join us na makapasok din sa kaluwalhatian ng Diyos na nagsisimula ngayon. Kaya nga tayo nag-recruit Kaya tayo kapanalig. Yun ang ibig sabihin ng kapanalig. Kaisa sa pananampalataya. Hindi lang tayo kapanalig dahil may libreng payong, may libreng libro, may libreng rosaryo. Hindi yan. Kapanalig tayo, kaisa tayo sa pananampalataya because we proclaim the same faith. Yung conviction natin na tayo ay iisang Diyos, ang Diyos na punong-puno ng katotohanan, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal. So yan si Maria, kaya Our Lady of Veritas, ang mahal na birhen ng ina ng katotohanan, ang Panginoong Jesus. So mga kapanalig, yan ang mga hamon sa atin ng pananampalataya. Kaya kung paano pinupukaw ni Jesus ang ating puso, kung paano pinukaw ni Jesus ang puso ni Maria, hindi lamang ng mga balaraw, hindi lamang ng dolorosa, hindi lamang yung kanyang mga pasakit, kundi grasya. Grasya ng Diyos. Kung paano si Maria nagsuffer sa mga dolorosa, sa mga dagok ng buhay, hindi na natili doon sapagkat siya kinoronahan bilang reyna ng langit at lupa. Yung korona na yon, hindi literal na koronang ginto, the crowning glory of God. Ang karangalang ibinibigay ng Diyos sa mga tapat na mananampalataya. Kaya tayo sa panahon na ito, yun ang hamon sa atin. Ano ang tendency sa pandemya na ito? Maging makasarili. Survival of the fittest, survival of the richest. Ang mag-hoard, magkanya-kanya. Kaya nga dapat maingat tayo sa paggamit ng word na social distancing. Sapagkat yung social distancing para bagang social o kami lang social. Pero pag physical, well, physical is very specific. We need to physically distant para malayo ang takbo ng virus. Pero with the Delta variant, sabi nila, nandyan na lang sa hangin. Nandyan na lang sa hangin, paikot-ikot sa hangin. No? Ano na magagawa ng distancing kapag ano? Kung nariyan na sa hangin, do strike anywhere. Sabi nila, 16 hours yan nandyan, paikot-ikot. Kaya talagang ini-encourage yung ventilation. So, si Maria, inakyat sa langit, pinarangalan sa langit. Pero mahalagang maunawaan din natin, ang langit. Nasaan ang langit? Kapag ang mga bata ngayon, tatalino ng mga bata ngayon dahil sa technology, pag tinanong sa iyo, nasaan ang langit? Anong sasagot mo? Anong sasagot natin mga kapanalig pag tinanong kung nasaan ang langit? Doon.
Saan doon? Paturo pataas Saan doon? Sa bubong. Kapag in-explore ng bata ngayon ng kalawakan, ang earth, maliit lang. Kaya ang kalawakan, malawak na malawak pa. Expanding, no? Ang universe, napakalawak. Kaya napakarami pa planeta. Yung araw, may mas malaki pa sa araw. May mas malaki pa sa araw. May mas malaki pa sa araw. Napakarami, napakalawak. Nasaan ngayon ang langit? Ang langit ay nagsisimula sa puso ng tao. Kaya nga already, but not yet. Kaya sabi sa mas simpleng salita ng Tagalog, lupa man, langit din. Lupa man, langit din, kung tayo ay nananatili, namamayani sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya yun yung reign of the kingdom of God. Halimbawa tayo'y payapa, nagkakasundo-sundo tayo, nagmamahalan tayo, this is heaven. Pero tingnan mo yung mag-asawa, nag-aaway, dati sweet-sweet, ngayon nag-aaway sila. Paano sila mag-aaway? Minsan nagmumurahan pa. Nako, ikaw na demonyo ka, ay parehong demonyo. Nasaan sila? Sa langit? No, nasaan ba ang demonyo? Di nasa impyerno. Lupa man, impyerno din. Kaya yung tahanan na dapat nagiging langit, tahanang nagiging impyerno. Chaotic. Walang pag-uunawaan, walang pag-ibig, nagbubuntala, nagsasakitan, nagtataksilan, walang kapayapaan, iniisip puro stress, iniisip puro negative. Kaya lupa man, langit din. Lupa man, impyerno din. So, binibigay sa atin, option A, option B. Langit, impyerno. Anong pipiliin mo? Anong pipiliin natin? Isa pa, meron daw namatay. Mayaman. Marami siyang pera, limpak-limpak na salapi. Namatay. Nang namatay, sabi ni San Pedro, nakikita siyang paparating. Inaangat na pilit. Nako, travel light. Hindi siya makapagbitiw. Ang dami niyang hawak. Hanggang sa hindi na siya nakarating sa langit, sa pintuan ng langit. Anong nangyari sa kanya? Hinilas siya ng napakarami niyang hawak. Pababa, hanggang hinilas siya mapababa, pabuntang impyerno. Ano sabi sa kanya ni Lucifer? Ni Satanas, wow, very good. Nagbaon ka pa ng panggatong. Ayun. Yung perang dala-dala niyang limpak-limpak, ginawang panggatong, no? Gawa sa abaka, no? Nagalagablabyo kapag gano'n. Malakas-lakas ang apoy kapag gano'n. So, ibig sabihin, hindi napabuti. Hindi napabuti sa mga bagay na sana'y dapat siya mapabuti. Kaya upang tayo makarating sa kaluwalhatian ng Diyos, dapat sinusuri din natin ang ating budhi. Yung tinatawag na examination of conscience. Kaya nga may mga panalangin, bakit panalangin na hindi dinidinig ng Diyos sa tingin mo? Meron ka ng panalangin, kapanalig, 10 years, 15 years, 20 years, same prayer! Yun at yun ang dasal mo. Noon, ngayon, huwag naman sanang magpasawalang hanggan. Na bakit yun at yun ang dinadasal mo, and as if nothing happens. Na para bagang ang Diyos ay milya ang layo sa iyo. Na para bagang hindi nakikita ng Diyos, hindi nadidinig ng Diyos ang iyong panalangin. Na dalawa lang ang puntos. One, God increases your faith. Si Maria, nang sinabi ng Arkanghel Gabriel, be done to me. Maganap sa akin, ayon sa iyong sinabi. Minsan tayo gawin mo ito. Gusto ko to. 1, 2, 3, 4. Dami natin gusto. Para tayong diktador sa Diyos, na para maging Diyos ka, gawin mo ito. Pag hindi mo ito ginawa sa buhay ko, doubt ako sa iyo. Nangyayari yan sa maraming mananampalataya. Iba, nagba-backsliding. Ayoko na sa Katoliko, dito naman ako. Ayoko na dito naman ako. Ayoko na dito, wala dito. Sa kabila naman. Kaya tayo palipat-lipat. Para nagsa-shopping ng religion. Anong problema nun? Hindi marunong makinig. Kaya nga sa Radyo Veritas,
makinig. Sapagkat ang taong hindi marunong makinig, hindi makakuha ang mensahe ni Jesus. Para bagang yung kwento ng binatang mayaman. Anong sabi ng binatang mayaman? Ginagawa ko naman po lahat, Lord. Mabait naman po ko anak. Ako po'y nag-iika po. Ako po'y nag-aayuno. Ako po'y ganyan. Ako karami. Sabi ni Jesus, wow, nako, talaga naman, galing. Clap, clap, clap. Meron pang kulang. Sabing gano'n ni Jesus. Hamon din to sa atin lahat. Sabi ni Jesus, umuwi ka. Ibenta mo ari-arian mo, ipamahagi mo sa mga mahihirap. Hindi pa nga mahirap ang ginamit dukha. Pag dukha, yun yung mas matindi sa mahirap. Poorest of the poor. At ano sabi ni Jesus? Bumalik ka sa akin. Sumunod ang binatang mayaman? Hindi. Umalis siya. Malungkot siya. Ito yung exact opposite ni Maria. Kung si Maria, punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso, ay, nako, yun yung napakasarap na yan. Hindi lang siya happiness, joy! Yung malalim na kagalakan na nararanasan ng taong labis-labis ang kaligayahan. Joy. Ang binatang mayaman umalis, malungkot. Anong problema ng binatang mayaman? Madamot siya? Hindi. Makasarili siya? Hindi. Anong problema niya? Hindi siya marunong makinig. Sapagkat napakaliwanag ng instruction ng Panginoon. Umuwi ka, ibenta mo ari-arian mo, doon pa lang, hindi naman sinabing lahat. Hindi naman sinabi ng Diyos na ibenta mo lahat, ha? Hindi. Ibenta mo ari-arian mo, bakit gusto ba ng Diyos na kung ibebenta mo lahat, edi bukas makalawa, mamamalimos ka na rin. Paano ka pa magiging biyaya sa mga susunod na araw at panahon kung ikaw na rin na mismo sa sarili mo, namamalimos na rin. Kaya nga may konsepto ng stewardship. Kabuhay katiwala. Katiwala ka, hindi katunganga. Katiwala. Pag katiwala ka, pinagkakatiwalaan ka, sustainable yon. Meron tayong project ngayon. Bukas ulit, sa makalawa ulit, next year ulit. 10 years, 20 years. Sustainable. Katiwala. Ngayon, kung uubusin ng Diyos yung kanyang biyaya, paano pa siya magiging katiwala? At ano pang sabi ng Panginoon? Ipamahagi mo sa mga dukha. Ito yung mga talagang sobrang hirap. Kahit nga ang mahirap tanong natin sa ating isip, sino bang mahirap? Sa panahon na ito, sasabihin ng lahat, lahat tayo mahirap. Yes. Pero merong mas mahirap sa mahirap. Poorest of the poor. Naririyan yung mga matatanda na hindi kaya maghanap buhay. Mahirap yon. Lalo na sa sistema ng ating gobyerno, wala namang matanggandang pensyon. Hindi lahat tumatanggap ng pensyon. Yung iba tinatanggap konsumisyon, hindi pensyon. Sino pa? Yung mga kabataan na hindi kaya maghanap buhay. Doon may mga bata ngayon, nasa lansangan, nagboboti-boti dyan, nangangalakal. Yung iba naman kawawang pobreng ginagamit pa ng mga demonyong sindikato. Sino pa? Yung mga may sakit na hindi kayang maghanap buhay. Ito yung mga dukha. Ito yung mga poorest of the poor. At anong sabi ng Panginoon? Bumalik ka sa akin. Bakit mahalaga yung pagbalik sa Diyos? Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi po pwedeng tumanaw ng utang na loob sa tao. Hindi pwede. Hindi po pwedeng, may utang na loob ako sa iyo. Hindi pwede. Hindi pwedeng mas dakila pa ang nilikha sa lumikha. Hindi po pwedeng mas dakila pa yung estudyante kaysa sa kanyang guro. Hindi pwede. Nasa Bible yan. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Yung nawala sa iyo, ibabalik niya sa iyo. At paano ibabalik ng Diyos? Siksik, liglig, at umaapaw pa. May nawala sa iyo, ibabalik sa iyo ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Kaya minsan magtataka ka, tamay kasabihan, ang meron, binibigyan pa. Yes.
Bakit yung meron binibigyan pa? Kasi nakuha nila ang formula na nasa pagbibigay ang pagtanggap. Paano kang bibigyan ng Diyos kung ang kamay mo nakasara? Paano ka tatanggap kung ang kamay mo nakasara? At hindi rin naman po pwedeng bulagsak, nabukambuka. Paano kang bibigyan ng bigas kung ikaw ay nakabulagsak ang kamay mo? Hindi tatapon. Dapat ikaw na ganyan. Tumanggap ka na, nakapagbigay ka pa. Yun ang problema ng binatang mayaman. At yun ang grasya na meron si Maria kung bakit siya inakyat sa langit. Marunong siyang makinig. Kaya si Maria, isa sa mga unang himala, pinakaunang himala na ginawa ng Panginoong Hesus sa kasal sa Cana. Nakita ni Maria, kasalan. At sino itong kinasal? Hindi ito mayaman. Nagsisikap lang sila magpakasal base sa tradisyon at sa pagdiriwang. Pero sino ba ito? Mga ordinaryong tao. At ano ba meron sa kasalan? Pagkain, alak. At doon na sila nakatitikim noon. Yung iba doon, mga manggagawa, mga peasant, mga pobre. Nakita ni Maria, ay, wala nang alak. Limited lang. Kaya nga kahit nga po sa pag-inom-inom ng alak sa kasalan ng mga tao noong unang panahon, siniserve sa unang serving yung the best wine. The best wine, para yung karangalan na ikinasal o karangalan ng angkan, wow, ang sarap. Hanggang unti-unti, malalasing na sila, yung best wine, less wine na. Hindi na yung best na best, less na. Hanggang sa pag sila'y lasing na, less na. Yung kumbaga sa proof, yung best quality, mas mababa na. Ay nawala na. Kahit yung pinaka-ordinaryong wine, wala na. Si Maria, observant, nakita niya, mapapahiya ito'y kinasal. Una, mapapahiya ay kinasal. Ikalawa, nakita ni Maria, kawawa ito mga tao ito. Ngayon lang sila nagdiriwang, mga pagod na pagod. Ngayon lang sila may pagkakataon na uminom ng alak. Ngayon lang sila po pwedeng magkapagpahinga at magdiwang at kumait uminom. Dalawang mahahalagang bagay. Kaya anong ginawa ni Maria? Anak, lapit kay Jesus. Wala na silang wine. Sumagot ang Panginoon, babae, hindi pa panahon. Pero natatiis ba niya? Hindi. Anong sabi ni Maria? Wala siya salita. Nagtiwala siya sa kanyang puso na hindi siya matitiis ng Diyos. Hindi niya kayang sukatin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya sa mga naghahakot ng tubig, sundin niyo kung anong ipag-uutos niya. Kaya doon pa lang sa puntong yon, makikita mo na agad sa aparisyon ni Maria, yun lagi ang kanyang sinasabi. Kahit sa aparisyon ng Mahal na Birhen ng Lourdes, sundin niyo kung anong sinasabi ni Jesus. Lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang ginagawa, hindi para sa kanya, kundi para kay Jesus. Para dakilain ng Diyos. Kaya nakalulungkot yung mga ibang sekta na para bagang ang tingin kay Maria, demonyo. Yes. Nariyan ang basagin ng imahe, mura-murahin si Maria. Pwede ba yung sasabihin mong I love you, Lord, pero hindi mo mahal yung kanyang ina? Plastic. Hindi totoo yun. Paano magiging tao si Jesus kung walang kooperasyon ni Maria? At maliwanag ang katisismo ng simbahan na si Maria ay hindi Diyos. Pero si Maria ay bayani ng pananampalataya. Kung paano natin pinararangalan sila Melchora Aquino, Gabriela Silang, si Jose Rizal, Bonifacio, na bayani ng bayan, di how much more? Ang bayani ng pananampalataya. Si Maria na buong buhay niya hanggang sa kahuli-hulihan, inialay niya para sa Panginoon. Ibinigay ang sarili na hindi nagtira sa sarili. At dahil doon,
lalo siyang pinagpala ng Diyos. So mga kapanalig, sa panahon na ito ng pandemya, ang aral sa atin ni Maria, una, makinig. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Makinig tayo habang nangungusap ang Panginoong Diyos sa ating puso. Itong panahon na papasukin natin ng ECQ lockdown. Use this as quality time to develop an intimate relationship with God. Anong gagawin natin? Kaysa mag-Facebook ka lang dyan na sometimes stress lang ang dulot sa iyo, read the Bible. Watch inspirational movies. Napakarami natin po pwedeng balikan. Marami tayong mga kapanalig na po pwedeng gawin. Magrosaryo, gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Hindi natin kailangan ng mga extraordinary, extravagant things. Hindi natin kailangan yon. Simple acts of charity with full and honest love will do. Yan ang kailangan natin sa panahon na ito. At sa sarili, maglinis ka ng bahay mo, magtanim-tanim ka ng halaman, ayusin ang mga dapat ayusin. Yes. Sapagkat doon atin higit na mapaparangalan ng Diyos. At doon natin nabibigyan din ng sarili natin ng pagkakataong lumago sa pananampalataya. Kaya sa panahon na ito, naririyan ang mga hamon, naririyan ang mga challenges ng buhay. Maganda ring unawain natin na kung papaanong si Maria ay iniakyat sa langit, darating din tayo doon sa panahon na tayo man ay lilipat sa kabilang buhay. Ito pa ang magandang pagnilayan. Buhay. Maraming tao sa panahon ngayon, mas mauunawaan natin yung kamatayan kasi ang daming namamatay. Pero magandang tingnan din po natin, mga minamahal kong kapanalig, na kapag merong namamatay, hindi lahat namamatay sa Kanya. Kaya nga tayo, balikan natin ang creation story. We are composed of body and soul. Katawan at kaluluwa. Yung katawang, tawag natin, katawang lupa. Katawang gawa sa lupa. Kaya yung bangkay, kapag inilibing mo, nabubulok. Para baga sinipsip na ng lupa. Naging pataba na, sumama na sa lupa. At kapag naman sinunog, naging abo. At yung abo na yon, lagyan mo lang ng konting tubig yun, halo-haluin mo, magiging para ng clay yun. Putik. Isang bahagi lang yon. Ang isang bahagi ng hiningahan ng Diyos ang tao na nagkaroon ng buhay, kaya nga sinasabi nating hiram sa Diyos ang ating buhay, yon ang bumalik sa Diyos. Ang tawag natin sa hininga na yon ng Diyos, Espiritu, kaluluwa. At yon ang bumalik sa Diyos. Kaya hindi lahat patay. Buhay ang isang bahagi at yon ang bumalik sa Diyos. Babalik sa Diyos. Na kung saan ay wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng pagdurusa, ang lahat ay nagbago na. Kaya walang kamatayan ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ni San Pablo, walang hirap, walang pagdurusa, walang kasalanan, wala na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para bagang apoy na lumulusaw sa lahat. Kaya mahalaga din yung ating puso na sinasabi nating source of love, laging nakatapat sa puso ng Diyos. Kaya di ba ngayon, buwan na ito, kapistahan din ni San Agustin. Anong sabi niya? My heart is restless until it rests in you. Ang puso ko'y balisang-balisa. Malalim na Tagalog, balisa. Hanggang natagpuan ko ang kapanatagan, kapayapaan sa puso mo, O Diyos. At yon ang meron si Maria. Anumang hamon, anumang pagsubok, anumang dagok na dumating sa kanyang buhay, nalagpasan ni Maria, sapagkat ang puso niya ay nakatuon sa puso ng Diyos.
At kapag nasa atin ang puso ng Diyos, gaya ni Maria, magniningning ang ating buhay. Liliwanag ang ating pagtingin sa buhay at magiging source tayo ng inspirasyon ng maraming tao, ng maraming kapanalig, ng maraming mananampalataya. Kaya sa puntong ito, mga mahal kong kapanalig, saglit natin ipikit ang ating mga mata. Sa katahimikan ng ating puso, magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo sa puntong ito nakakapagnilay pa ng kanyang mga salita. Sa puntong ito, nakakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos. Nabibigyan tayo ng inspirasyon. Marami sa mga oras na ito, nawawalan na ng pag-asa. Marami sa mga oras na ito, napanghihinaan na ng loob. Marami sa mga oras na ito, balisang-balisa. Ngunit sa grasya at awa ng Diyos, ng kanyang kabanal-banalang Espiritu, pinapaalala sa atin, sa halimbawa ni Maria, na mayroong ding langit na naghihintay sa atin. Langit sa piling ng Diyos na nagsisimula sa lupa tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat, mga minamahal kong kapanalig, ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Father Rene Richard Bernardo po, mula sa Diocese ng Caloocan. Mabuhay po kayo.